Samantala, balik kulungan na ang mga preso nakatakas sa Tacloban City noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Ayon sa BJMP, karamihan sa kanila ay sumuko na lang para kahit paano'y may makain. Balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Wasak pa rin ang bilangguan sa munisipalidad ng Palo at sa syudad ng Tacloban. Sa Tacloban City Jail kung saan 676 ang nakakulong, mahigit 100 inmate ang tumakas noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Pero 65 na lamang ang patuloy na pinaghahanap ngayon. Ang Palo Municipal Jail natanggal ang bubungan noong kasagsagan ng bagyo. 5 bilanggo ang sinasabing pumuga mula rito. Yung perimeter, meron medyo mga sira. Tapos yung bubong ng office namin. Pero nang balikan namin ito, ang mga pugante, balik bilangguan na rin. Binisita lang daw nila mga kaanak para alamin ang kalagayan sa gitna ng bagyo. Umuwi muna sila just to look for their families at saka yung mga kalagayan nila. Then after that, bumalik na po sila dito. Ano rin sa puso natin. But they have to go back to just to answer yung mga kaso nila nakapinbin sa hukuman. Ayon sa BJMP, karamihay nagpakulong na lang ulit para kahit papaano raw ay may makain at hindi na makabigat pa sa kanilang mga pamilyang umaasa na lang ngayon sa relief goods. Isang bigla ang operasyon ang inilunsad ng PNP Special Action Force sa downtown Tacloban. 4 na umanay magnanakaw magkahiwalay na dinakip matapos na pasukin ang isang grocery. Ayon sa report na natanggap ng PNP, ang mga nahuli, mismong mga sweeper na pinapasakod ng 500 pesos. Napasama po. Ano ginagawa niyo sa loob? May nakita na kaming nangunguha dyan. Napasama na rin ako. Sa kabila nito, damang-dama na ang pagbangon ng taong bayan. Ang ganda po nung natsyempohan natin sa downtown Tacloban pa rin ito. Yung mga tao, hindi yan pupunta sa evacuation center para kumuha ng relief. Hindi sila lilikas palabas ng Tacloban. Lahat sila nagtutulong-tulong ngayon. Bit-bit yung mga basura, nagwawalis, nagsama-sama. Para nga sabihin tindog Tacloban. Tumayo ang Tacloban. Mula dito sa Tacloban City, Leyte. Emil Sumangil, GMA News.